Hindi naman lahat ng mga congressman ay galit sa mga Duterte. Ewan ko kung ano mangyayari dito sa congressman na ito, pero sabi niya ay dapat ang VP Sara, si Inday Sara, ay hindi dapat mag-resign sa DepEd. Dahil lang doon sa mababang rating natin doon sa 2022 PISA results. Kasi ang sabi niya is hindi pa naman daw kasama yung curriculum ni Inday Sara doon sa inassess tayo. And by the way, nagtatanong kanina si Jersey Boys nagtatanong ka kanina, 'di ba? Sabi mo kung anong size ng aking sombrero. Ayan po, 7 and 5/8. Yan, 7 and 5/8 New Era 5950. Oo, ayan. 7 and 5/8 po yung size kasi fitted ang sinusuot ko, yung walang sikipan sa likod. Kasi pang pogi yung pambinata. Oo, so tsaka New Era lang po, New Era ko. Ayoko ng mga Mitchell and Ness, ayoko ng mga starter. New Era lang tayo, New Era. Ayan, so puntahan natin itong balitang to at ating pakinggan itong sinasabi ng congressman na to. Isang leader sa Kamara ang nagpahayag na hindi dapat magbitiw o mag-resign si Vice President at Education Secretary Sara Duterte mula sa kanyang pwesto bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Ito'y matapos nitong ilabas ang pahayag. Kasi ganito yan Marami kasing maraming nagpapaalis kay Inday Sara. Una, si De Lima, gusto niya mag-resign daw si Inday Sara. Kasi kung hindi daw kayang sumunod ni Leila De Lima, ay mali. Kung hindi daw kayang sumunod ni Inday Sara doon sa gustong mangyari ni PBBM na peace talks, mag-resign na lang daw siya. Kasi hindi daw siya dapat nag-uupo sa presidente. Sabi ko, tinan mo kung gaano ka ob-ob talaga to si De Lima. O alam mo kung bakit? Kasi tinan mo sila nung panahon ni PRD, president, senador siya, tuligsa siya ng tuligsa. Si Leni Robredo, wala nang nagawang tama si PRD sa kanya. Hindi naman siya nanawagan na umalis na si Robredo sa kanyang posisyon. Hindi naman siya nanawagan na, mag-resign ka na. Ayaw mo pala sa presidente, mag-resign ka na. Wala naman siyang ganun. Pero ngayon, si Inday Sara, sinasabihan niya na rin, Inday, umalis ka na lang. Mag-resign ka na lang kung hindi ka susunod kay PBBM. Teka, kailan pa naging BBM loyalist si Madam Leila? By the way baka lang nakakalimutan nyo. Bakit ba nag-comment si Leila De Lima doon sa statement ni Inday Sara patungkol doon sa kanyang pagko-convince kay PBBM doon sa peace talks? Kaya gusto ni Leila De Lima ng peace talks kasi kapatid niya, di umano sabi ni Sal Panelo doon sa isang show niya, kapatid niya di umano yung asawa ni Joma Sison. Kaya naman pala gusto rin niya ng peace talks. Sige, tuloy natin to. Ugnay sa mababang performance ng Pilipinas sa 2022 Program for International Student Assessment o PISA results, kung saan nakakuha ang Pilipinas ng pang-anim na pinakamababang pwesto sa 81 bansa. Ayon kay House Committee on Basic Education and Culture Chairperson at Pasig City Representative Roman Romulo, isinigawa lamang ang PISA test noong ikalawang quarter ng Alam nyo, nagkaroon tayo ng problema kasi mga bossing masyado kasi tayong spoiled. Hindi, ganito papaliwanag ko kung bakit mababa tayo sa assessment ng mga international students. Mababa tayo unang-una dahil sa naging pandemya. Bakit? Boss Dada, bakit pandemya? Lahat naman nagpandemya. Bakit sila hindi bakit sila hindi naman bumaba? Ganito kasi yan ganito yan makinig kayo. Nung pandemya kasi mga bossing, ang tagal po talaga natin na naka-confine sa bahay. Work from home, homeschool ang mga bata. Matagal, tayo sa buong mundo yata, ang pinakamatagal na bumalik sa normal. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit mga bossing? Kasi sobrang poor ng ating healthcare system sa Pilipinas. Magkakadikit yan.
O hindi katulad sa Amerika. Sa Amerika, 2 months lang yata silang nag-lockdown. Then after that, ano na sila? Labas na sila. Canada, ganun din. Canada yata, 2 months lang din. Pagkatapos nun, balik na sila sa normal. Tayo, alam nyo kung gaano katagal. Taon. Umabot tayo ng halos 2 taon na naka-confine sa bahay, na naka-isolate. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi tayo kayang i-accommodate ng mga ospital natin kung magkakasakit tayo. At talagang ang mga bata pag nasa bahay wala talagang matututunan. Kasi ang kanilang focus tawag dito yung sabog-sabog. Sa France, sabi ni Dylan Aris, 1 month lang balik na. So sinong may kasalanan na mababa ang kinakuha ng grado ng ating mga estudyante? Ang may kasalanan po yung sistema, ang may kasalanan bagsak at tawag diyan? Walang silbi yung ating healthcare system. Kaya nga sabi ko sa inyo, sobrang importante niyan. Kaya kailangan maghanap kayo ng mga senador, mga future senators na talagang magfo-focus sa healthcare system ng Pilipinas. O hindi, almost 1 year din dito sa Vegas. Ay, June Hensley, kung almost 1 year lang sa inyo, dito po 2 taon po yata. Ganun po ang problema. So kung almost 1 year, mabilis pa din po yun kumpara dito sa Pilipinas. Diyan po sa inyo sa Amerika, kung mag-homeschool ang mga bata, lahat po yata ng mga bata dyan sa Amerika may internet. Dito sa Pilipinas, ang meron lang pong ang makikinabang lang dun sa homeschool, yung may mga internet. Paano yung mga, alam mo, ito the reason why mababa tayo sa PISA, dahil bukod sa palpak ang ating healthcare system, palpak ang internet dito sa Pilipinas. Pangatlo, sobrang hirap natin. Walang gadget yung mga bata. Alam nyo ba nung nakaraan na lockdown, isang tablet, 3 bata yung naghahati-hati sa paggamit. Napakalaki po ng problema natin noon. So ito, sabi nga, si Leila de Lima, gusto niya mag-resign si Inday Sara dahil daw palpak daw siya sa DepEd. Talaga ba? Paano magiging palpak yung siya yung pinakamagandang performance sa mga secretaries ni BBM? Ganon sila kapulpol. Hindi nila titingnan ano yung reason bakit naging kulelat tayo. Naging kulelat po tayo. Ang daming mahihirap sa Pilipinas. Alam nyo na kapag homeschool, yung mga nasa private schools lang. Yung mga yung mga nasa bahay na mga bagets, yung mga batang wala nga makain, magkakaroon pa tablet. Wala nga makain, magkaka-internet pa. Paano sila matututo? Hindi ba? Hindi pa nila nakikita yung teacher nila sa harap. Gutom pa sila dahil wala rin mga trabaho yung mga magulang nila. So magkakaduktong po yan. Hindi lang po kasalanan ng DepEd kung bakit yung mga kabataan natin noong 2022 ay bagsak or huli or kulelat. Kasalanan po yan ng ating estado sa buhay dahil ang Pilipinas po ay third world country. Kung ang Amerika, mga bossing mag-homeschool sila ng kahit 5 taon, kaya nila kasi sobrang high-tech dyan. So actually, nung pandemic, lahat ng bata naging English speaking. Alam niyo kung bakit? Kaka-YouTube. Sabi nga ni Marison Dowell, wala tayong internet nung pandemya. Data lang ang gastos, tapos 4 na magkakapatid, 1 tablet. Paano matututo yun? Ayan so at least na natin, na ipaliwanag natin sa inyo. Play natin. 2022 at hindi pa naipapatupad ang mga reforma sa ilalim ng bagong matatag na kurikulum at ang inihandang catch-up Fridays ng panahon ng PISA test. Paliwanag ni Romulo, dapat nang ipatupad ng DepEd sa hinaharap ang mga nasabing reforma sa Kung siya magagalit sa iyo yung abogado niya, ikaw naman dala mo pa ako rin. Alam mo na nga na balasubas yan si Boss Dada. Si Nino Barsaga nga sumuko na lang eh. Huminto na lang sa pagkukontent dahil hindi tumalab kay Boss Dada yung mga pinaggagawa niya kabalbalan eh.
Sige, tuloy na natin to. Tuloy na natin. Then, minsan nakakatuwa lang din ipakita yung kung paano mga tanga yung mga yan. Oo. Masalap lang din ine-expose minsan sila. Baka sakaling makita anong mga kamag-anak nila. Tanga talaga yan. Gunggong talaga yung kamag-anak ko na yan. Kaya hindi na umunlad ang buhay niyan. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang bilang ng mga signatura na may mas mabigat na focus sa pagpapaunlad ng foundational skills ng mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 3 tulad ng numeracy, socio-emotional skills at pagbasa. Samantala, para naman kay House Deputy Minority Leader Franz Castro ng ACT Teachers Party List, ang mga resulta ng PISA ay nagpapakita ng kahalagaan ng pagkakaroon ng tunay na guro na mamumuno sa DepEd. Sumang-ayon naman si Ikaw naman. Ikaw nga, guro ka, nandiyan ka sa Congress, wala kang nagawa eh. So ang gusto mo guro, yung nandoon sa DepEd, sigurado ako mas magaling sa Inday Sara kasi abogado yun. Huwag kang magsalita, Franz Castro, mag-compose ka lang ng maikling English, hindi mo pa kaya. Oh, you are not the right person to criticize Inday Sara. Baka magdebate kayong dalawa, baka lumabas ang tae dyan sa ilong mo. Franz Castro, wag. Siguro kaya nyo lang mag-sweet talk sa mga estudyante, but wag. Kasi una sa lahat, hindi nyo pa nga nawiwin yung respeto pa lang ng speaker yung nawiwinin nyo. Ang layabang nyo na. Anak ng tinapay ka, Franz. Ikaw pa talaga nagsalita. Ang tagal-tagal mong representative ng mga teacher. Wala kang nagagawa sa mga teacher. Puro kayo rally ng rally. Tapos sasabihin mo na dapat teacher ang maging Department of Education Secretary. Wag, hindi. Tama si Inday. Tama si Inday ang maging Department of Education Secretary para mahirapan kayo mag-recruit ng mga estudyante. Hirap na hirap kayo kay Inday, no? O, kasi ganito yan. Kung talagang alam nyong tanga si Inday, sana wag na kayo manawagan na umalis siya sa pwesto. Alam mo kung bakit? Oo, kasi she's doomed to fail, ibig sabihin. Kaya kami, sabi ko sa inyo, si BBM, di namin sinasabi na umalis ka na dyan, BBM, buwaba ka na dyan. Hindi. Alam mo kung bakit? Ikaw na sumagot. Franz Castro, kasi kung talagang alam mong mahina si Inday, di pabayaan mo siyang sumablay para, di ba, may topic nyo na may topic, pero alam mo kasing magaling. Alam mo kasi na tinik siya sa lalamunan ninyo. Kaya, sorry na lang. All you can do is just to yak and yak and yak. All bark, no bite kayo. Wala kayong mga ngipin. Hindi nyo kaya ang Inday Sara. Castro sa obserbasyon ni DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio na ang PISA assessment na isinasagawa sa Ingles ay naglalagay sa mga mag-aaral na Pilipino sa kahinaan dahil hindi natin pambansang wika ang ginamit kundi ang ating medium of instruction. Ayon sa mambabatas, ang hadlang sa wika ang pangunahing dahilan kung bakit natatalong Pilipinas at bakit ang mga mag-aaral ay mahina sa mga pagsusuli.